dito na kung saan po ay pagmumulan po ng ating pag-aaral. Una po na tanong ay paano natin pananatiliin ang kagandahan po ng, marami po ito, mga apat po siguro. Apat nga po. Una ay kotse, sasakyan. Ano po ba ang pamamaraan natin upang panatiliin maganda ang ating sasakyan? Meron po ba kayong ideya, mga kapatid? Sa sasakyan. Siyempre, kapag may sasakyan ka, kailangan mo yung alagaan sa punas, sa linis, sa pagpapalit ng langis, ano pa ba mga kailangan? Sa gulong, kasi kapag nabutas yung gulong niya, kaya manipis na yung gulong mo, labas na yung tinatawag na ply, ay delikado po. So, yan po, isa natin mga pamamaraan, pinapalitan natin. Pangalawa, sa bahay po, paano natin pananatilihing magandang bahay natin? Wala po ba kayong idea kung paano pagandahin yung bahay? Lilinisin po. Tama po, sabi ni Sister Minda. Una po, lilinisin natin, tatanggalan natin ang hagyu, wawalisan natin, mamapin. So yan po, papalitan natin ng posisyon sa sala, sa kusina. So lahat po ng bagay ay pinananatili natin maganda sa bahay. Tama po, mali. Sino po naninirahan dito na magulong bahay? Kami po. Ay, hindi. So una po, yan ang mga dapat nating mga alalahanin sa pagpapanatili sa bahay. Sa hardin po, sino pong mahilig magtanim? Kita ko po, parang si Brother Willie po ay mahilig sa halaman. So napakaganda pong recreation yan, mga kapatid, para po sa atin. Yung pong pagtatanim ng halaman. Pero meron pong iba sa atin na hindi pinalad na malambot ang kamay sa pagtatanim. Ayan. So, yan po ang mga pamamaraan. Atin pong huhukayin sa halaman. Huhukayin natin. Ano pa ba? Tatabasan natin, gagabutan natin ng damo. So yan po yung mga pamamaraan. So sa kagamitan po sa bahay, halimbawa po cellphone, o kaya po ay laptop, netbook, paano mo pananatiliing maganda yan? Siyempre, lagi mo pupunasan. Pagka nasira, papalitan. Tama po? Mali. Tama. So sa pananalita po natin, mga kapatid, sa pangalawa pong katanungan, at paano din naman natin na pananatiliing tama ang paggamit natin sa Biblia, mga kapatid, upang tayo po ay hindi maligaw. Meron po akong naihanda dito sa ating lahat, mga kapatid, na 3 bagay na kung saan ay magbibigay po sa atin ng tamang pamamaraan ng paggamit ng Biblia upang tayo po ay hindi maligaw. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Pedro, chapter 1, verses 23 to 25. 1 Pedro, mga kapatid. Chapter 1, verses 23 to 25. Kung inyo po ayan, makikita nyo po, meron po tayo. Pagpapantin nyo po pala, mga kapatid, at hindi po ako nakagawa ng presentation para sa atin ngayon. So, susunod po. Verse 23, mga kapatid, ang sabi po ay ito. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Verse 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Verse 25, datapot ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. So yan po ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. Diyan po natin kukunin, pinakasimula po nating talata. So, ano po ba ang basic meaning ng gospel? Kasi po, sa amin, sa pinanggalingan ko po dati, talaga pong kapag sinabing gospel, ang alam ko lang po ay Bible yan. Yan, Brad, yung mabuting balita. Ay, ano nga yung mabuting balita na tinatawag? So, alamin po natin, basic meaning po ng gospel. Basa po ulit tayo, 1 Corinthians 15, 1-4. 1 Corinthians chapter 15 verses 1-4 na. Yan po. Basahin ko po ulit. Ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sapagkat, sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung sa matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo.
Maliban na kung kayo'y magsisisampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So ano po ang gospel, mga kapatid? Death, burial, and resurrection. So yan po yung basic meaning ng gospel, mga kapatid. So ngayon po, ano po yung paraan natin para hindi tayo maligaw sa paggamit nito? Ano po? Kasi po, sa panahon po natin ngayon, talaga pong maraming tao ang naliligaw ng landas o ng pamamaraan sa paggamit ng Biblia. Ito po yan, mga kapatid. Simulan po natin. Una pong dapat nating tandaan. Makikita natin yan sa aklat ng 1 Corinto chapter 4 verse 6. Huwag po tayong lalampas sa nasusulat. Basa tayo. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Atras lang po natin kung may mga Bibles tayo. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Chapter 4 verse 6 po. Ito po, mga kapatid, basahin ko ulit sa inyo. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So ano po yung sabi, mga kapatid? Huwag lalampas sa nasusulat. Don't think beyond what is written. Hindi po ba? So, example po natin, mga kapatid, hindi po ba kayo nagtataka dito sa ating pong mga elementong ginagamit sa Lord's Supper? Ano po ba ang ginagamit natin? Unleavened bread at saka wine. O yung juice natin. Tinatawag po natin na grape juice, mga kapatid. Hanggat maaari, 100% di po ba? Tama po, mali? Tama. Kasi po, mga kapatid, dun po sa, kung babalikan natin, kung babalikan ko po yung aking pinanggalingan, talaga po ang ginagamit namin ay kakaibang tinapay. May idea po ba kayo? Sino po ba yung mga, may galing po ba sa denomination dito? Wala po siguro. Ayan, si brother, Franco. Ano po ba ang ginagamit, Brad, sa inyo po noon? Cracker po. Tama, skyflakes. Tama po, mali. May lasa yun, di ba? Masarap hindi, mga kapatid. Masarap, may lasa yun. Di ba? Tapos, yung pong juice na ginagamit ay 8 o'clock. 8 o'clock po ang ginagamit nila, mga kapatid. Juice na 8 o'clock. Di po ba masarap? Tapos, ang kagandahan po nito, pati mga bata nakakapag-partake. Pati bata, kasi po ang tinapay sa matanda, skyflakes, at ang tinapay sa bata ay eggnog. Ano gusto nyo? Skyflakes o eggnog? Mas masarap sa eggnog, di ba? Manamis-namis. So, kung titignan po natin, mga kapatid, saan po natin makikita na ang tinapay na ginamit o na dapat natin gamitin sa Lord's Supper ay eggnog at saka 8 o'clock. Di ba? Saan po natin makikita yan? Brad, hindi naman mahalaga siguro kung, Brad, ang sabi ng 1 Corinthians 4:6, huwag kang lalampas sa nasusulat. Paano yan? So, paano po yan? So, isa na po kagad pagkakamali yan. Maliligaw po tayo ng landas. Tama, mga kapatid? Maliligaw nga po tayo dyan. So, basahin po natin ulit saglit, mga kapatid. Yun po isang napakagandang talata sa aklat ng Proverbs. Kawikaan, chapter 14, verse 12. Tingnan po natin. Kawikaan, chapter 14, verse 12. Chapter 14, verse 12. Ayan po. Basahin po natin, May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulot niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, kung makikita po natin, napakaganda ng plano ni Brad, ni Pastor, kasi isipin mo nga naman, pati bata makakapag-partake ng Lord's Supper. Yung naman pong iba, sa iba naman pong grupo o samahan, pari lang umiinom. Alam ko, napakadaya naman itong pari ito. Siya lang ang umiinom, hindi man lang kami inaalok. Siya lang ang nakakatikim ng alak, samantalang kami hindi. Diba, napaka-unfair naman, di ba? So, kung yan po yung mga bagay na may isip natin sa pag-partake po ng Lord's Supper,
maliligaw ang bawat isa sa atin. So, isang paraan mga kapatid, huwag tayong lalampas na nasusulat. Ngayon mga kapatid, ayain ko kayo. Brad, magdadala ako ng lechon sa susunod, tsaka crispy pata, magdala ka ng coke dyan. Yun ang gagamitin natin sa Lord's Supper. Mas masaya, di ba? Sa tingin niyo mga kapatid, dadami po tayo? Dadami tayo. Kung mag-i-invite ka sa labas, Brad, Lord's Supper namin, lechon, tsaka crispy pata. Sama ka, dala ka ng soft drink, sa akin, Royal. Di ba? So, kung makikita po natin mga kapatid, napakaganda ng paraan. Sabi po sa Aklat ng Kawikaan, may daan na tila matuwid sa paningin ng bawat isa. Brad, mas maganda to. Ganito na lang kaya gamitin natin. Kasi Brad, wala namang iniutos eh. Ayan. Wala namang sinabi. Tahimik ang Bible dyan. So, kung makikita natin mga kapatid, sablay. Maliligaw ang bawat isa sa atin. So, sa susunod na linggo mga kapatid, mapapaisip pa ba kayo na masarap ang ating gagamitin sa Lord's Supper? Magdadala pa kayong eggnog tsaka skyflakes? So, wag naman po sana mga kapatid, sapagkat kapag ganyan ang ating ginawa, magiging kasalanan po yan sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi, huwag tayong lalampas na nasusulat. Ang sabi nga po, ang motto ng bawat isang Kristiyano, speaking where the Bible speaks and being silent when it is silent. Baka pagka ang Biblia, tahimik patungkol dyan, walang sinabi, abay mo nang dagdagan. May pag dinagdagan mo pa yan, mali na yan. Hindi po ba? Parang sa putuhan, mga kapatid, isama na po natin. Kapag ka po nagkakaroon ng putuhan, nagkakaroon ng dagdag, bawas. Meron pang isa palit. May pangalan na pinapalitan pa. So, napakasama po. So, nai-elect yung mali. So, yung hindi tamang dapat tumayo. So, kung titingnan natin mga kapatid, ganyan din sa Bible. Kapag gumamit tayo ng mga bagay na hindi nasusulat o nananahimik ang Biblia, ay dinagdagan mo, nagkamali ka. So, mga kapatid, tandaan po natin yan. Huwag tayong lalampas sa nasusulat. Pangalawa, huwag po tayong mangaral ng ibang ebanghelyo, mga kapatid. Basahin po natin, aklat ng Galatia. Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Ano po natin? Galatia. Kung inyo po nasumpungan, ay atin po mabasahin. 6 to 9. Ako'y namamangha na kahit dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. So, naungusa po dito mga kapatid si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia kasi po yung ilan sa kanila bumabalik dun sa dati nilang pinanggalingan. At yung iba naman po, ang pagkakadescribe nga po dyan, nagsisiligalig. Talaga pong kakaibang paggamit ng malalim ng Tagalog, kumbaga nanggigigil o nanggagalaitin na bumalik sa kanilang pinanggalingan. So, kung titingnan natin mga kapatid, bakit po kaya sila napapabalik dyan sa mga ganyang bagay? Basa po muna tayo ulit ng isa pang talata sa aklat po ng 2 Korinto chapter 4 verse 3 to 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. 3 to 4. Ito po. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalok bungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili kundi si Kristo, Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ayun pala, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip o ang kanilang mga paningin. So kung makikita nyo po mga kapatid, marami pong katuruan. Madami pong katuruan na kung saan ay hindi po natin dapat ipangaral. O hindi po natin dapat gawin. Sapagkat ganito po yan mga kapatid. Example ko na po, hindi na po ulit ako lalayo, sa akin po ulit. Kasi po, kapag kami pinakakita ng mga ibang relihiyon, ay Brad, Christian ka din pala. Oo, Brad, Christian din ako. Ano ka, born again ka ba? Oo, Brad, born again. Full gospel ba yan? Ayun, tanong, di ba? Meron po ba kayo na-encounter na gano'n, na mga full gospel na tinatawag? Yan, meron. Kasi,
Kung may Kristiyano po na makakakita sa atin, sabihin, Brad, may hot gospel ba? Wala. Di ba, Brad? Full lahat yan. Totoo naman, wala namang hap eh. So, kung makikita po natin, sinasabi nilang full gospel, ang meaning po noon, wala po Old Testament, hanggang New Testament, susundin natin. Ayan. Magbigay po tayo ng isang example. Ano po ang ginagawa nila yung mga full gospel, ano po ang ginagawa? Meron po silang tinatawag na tithes. Siguro po, yung mga iba po ay nakakasabay po sa akin, ano po? Ika po. Kasi po sa amin, talaga pong kailangan yan. 10% ng iyong sahod, ibibigay mo. Kailangan linggo-linggo yan. Ikautosan po sa lumang tipan yan, mga kapatid. Makalakay porpor. Hindi na po sa atin yung iniutos yan sa mga Israelita. So, hindi po tayo kasama. Sa atin po ay magbigay ng ayon sa ating kaya lang ng bulsa. Piso lang kaya ko, Brad. Paano ba yun? Benching ko lang. Abay, hindi. Kung 10% ang binibigay mo dati, na tithing ang ginagawa ninyo, sa New Testament, mga kapatid, sa atin pong lahat, mas magbigay pa tayo ng mas marami kung kaya natin. Yun po, wala pong limit sa Kristiyano, mga kapatid, kung anong bukal sa ating puso. So, ganun mga kapatid, sa ganyan pong pamamaraan, isa pong pangangaral yan ng mali. Ibang ebanghelyo yan. At yun naman pong iba, meron pong katuroan na gaya nga po, kung kayo pinarito noong nakaraang linggo, medyo maganda po, napakaganda po ng topic, ano? Sapagkat nagamit po ni Brother Johnny Fuentes nga po ba? Hindi po ba ako nagkakamali? Yung pong mga tao na nananambahan na mayroong instrument. Ayan na naman po, pasok po ulit tayo dyan. Yung pong iba, may gumagamit sila ng instrumento kasi ang sabi, ay Brad, sabi mo kanina, huwag lalampasan ang susulat. O, hindi kami lumampas. Nakalagay sa salmo, magtugtugan. Diba? Tumugtog kayo ng cymbals, ano pa ba? Marami po sinabi sa Psalms eh. Kung makikita po natin, paano yan, Brad? Ang tanong, sa iba inutos siya. Ay, hindi. Diba? So, kailangan natin ng hermeneutics, mga kapatid. Kung maalaman niyo po, kanino sinabi, sinong kausap, anong background niya, figurative speech ba yan, o ano pa ang pinanggalingan niya. Kung ano man po, mga kapatid, yan po 5 bagay niyan. Sa susunod po na pag-aaral ay sana matakal po natin yan. So, kung makikita natin, mga kapatid, hindi po para sa atin yan. Ang sabi po sa mga Kristiyano ay umawi. Brad, wala kayong instrumento, ang boring. Ano ba yan? Hindi nakakadala ng emosyon. Brad, kung gusto mong madala ng emosyon, ayun, pasok ka dun sa may mga banda. Ayan, doon ka sa mga tugtugan, ayan, makikirig away ka. Pakinggan mo yung Earth, Wind and Fire. Maganda, di ba? Pakinggan mo yung Bee Gees. Ay, maganda po. Pakinggan mo yung kanta nila Elvis Presley, Beatles, pakinggan mo. Ang gaganda, di ba? Lalo na pag kumanta si Claire de la Puente, sayang. Hindi mo ba, mga kapatid? Madadala ka. May iyak pa nga yung iba eh. So, ganyan po minsan na naiisip natin, para lang po pagandahin yung ating pagsamba. Ngunit mali, sapagkat yan po yung ibang ebanghelyo. Mali po ang ating paggamit dyan. Sala po ang ating itinuturo. Hindi po naaayon yan sa Biblia. Sapagkat tatandaan natin, dapat nating tandaan talaga, mga kapatid, yung 3 kapanahunan. Panahon ng magulang, panahon ng propeta, at panahon ng mga Kristiyano. So, nasaan ka dyan? Nasa Kristiyano. Wala ka naman, Brad, hindi ba pwedeng isama na natin yung propeta? Hindi, Brad. Hindi natin panahon yan. So, parang ganito po yun eh. Susundin mo, Brad, pwede ba nating sundin yung utos ni Marcos noong araw? Patupad natin yun. Hindi, Brad. Utos ni Marcos yun eh. Ngayon, kung dideklara ng Pangulo natin, tsaka, kung sino yung nangunguna, kung sino yung nagre-reign sa panahon natin, yun ang dapat natin sundin. Maliwanag po, mga kapatid. Mukhang hindi po maliwanag sa inyo, mga kapatid. Isipin po natin, pagka nangaral tayo, ay yung naaayon sa ating panahon. Huwag po tayong mag-isip ng mga bagay na para mapaganda lang, ang ating pananambahan ay gagamit tayo ng instrumento. Maalala nyo nga po, sinayawan pa ni Brother Johnny nung nakaraling yun, nagkaganon pa siya. Parang kending-kending lang po sa Channel 5. So, isipin natin, mga kapatid, mali ang mga ganyang bagay. Huwag po tayong mga ngaral ng ibang ebanghelyo. Tandaan niyo po yan. Sapagkat yan po ay isang kasalanan. Pangatlo po, mga kapatid, panghuli, dapat nating tandaan, dapat tayong manatili o tumalima sa turo ng Panginoong Hesus sapagkat datapwat. Bakit po? Basahin natin yung aklat ng 2 Tesalonica. Basahin natin. 2 Tesalonica, chapter 1, verses 8 to 9.
Kung atin po nasumpuan, sumunod po kayo sa akin sa pagbasa. Ikalawang Thessalonica, chapter 1, verses 8 to 9. Ito po yung sabi, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan o kapahamakang mula sa harap o sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. So ano po yung sabi sa verse 8, mga kapatid? Maghihiganti kanino? Doon sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos. Sino po yan? Ito yung mga atheist. So yan yung mga tatanggap ng parusa sa ating Panginoon. At hindi pa po natatapos dyan, may kama pa. At yun din pong mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So kung isipin natin, parang pare-parehas lang po. Kung tayo hindi tatalima sa Kanya, parurusahan tayo ng ating Panginoon. Tayo po yung haharap sa Kanya. Kasi kung ano naman po sinabi sa atin, doon din po tayo husgahan sa judgment day, mga kapatid. Kaya kung isipin natin na lahat ng bagay ay pwede natin gawin sa pananambahan sa ating Panginoon, mali. So kaya nila po, mga kapatid, ng pagsamba. Sino po bang dati ditong Adventist po? Meron po bang dating Adventist dito? Wala naman po. Dati po kasi kami ay pumasok sa school ng Adventist. Tuwan-tuwa po sila sapagkat napakaganda ng apelyido nyo, Brad. Yung apelyido nyo, yun yung sinusunod namin utos. Dapat gawin nyo rin yan. Utos ni Moises. So kung maiisip natin ba, mga Adventist nga pala, follower ni Moises. So, sinusunod niyo po ba si Kristo? Oo, Brad, pinagsama namin. Patay tayo dyan. Pinagsama natin yung positive at negative. Parang ganun po, hindi naman po ganun talaga ang ibig sabihin. Example lang po namin. Kasi po, sa mga Adventist po, nananambahan po sila ay Sabado, hindi po ba? Sabadista. Sapagkat kung atin pong pag-iisipin, atin pong isipin, talaga sinusunod nila ay yung 10 Commandments. So, sa atin po mga Kristiyano, ano po bang sabi? Ano po bang ginawa ng mga Kristiyano? Pattern natin nasa Acts, di po ba? Acts chapter 20, verse 7. Sabi, at ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakatipon. Ibig sabihin, may ginagawa. Kung ganito lang po yun, kasi kadalasan sinasabi nila, ay Brad, napadaan lang si Pablo dyan. Ay hindi Brad. Ang sabi, nangagkakatipon. Hindi naman sinabing nagkatipon. Kapag sinabing nagkatipon, ay napadaan nga lang. Pero pag sinabing nangagkakatipon, upang. So, ibig sabihin, may dahilan. Hindi po ba? So, yung po pagkakataon na yun, na sinabi niya po, na ginawa ni Apostol Pablo, may dahilan kung bakit siya pumunta ron. Nung unang araw ng Sanlinggo, upang magputol-putol ng tinapay at mag-aralan. Tumagal pa nga po yung pag-aaral niya hanggang hating gabi, hindi po ba? May namatay pa. Nalaglag sa bintana kasi nakatulog. Kaya kayo, mga natutulog dyan, mga kapatid, mag-ingat kayo. Yun naman po, biro lang. So, kung makikita niyo po, lahat tayo haharap sa paghukom. Kaya, para sa atin, paalaala sa atin, dapat tayong manatiling tapat sa Kanya. Sabi nga po ng aklat ng Revelation, di po ba? Revelation chapter 2, verse 10. Manatili po tayo hanggang wakas. Di po ba? Hanggang kamatayan, hanggang sa mamatay tayo, manatili tayong tapat sa Kanya. At bilang huli pong talata na babasahin natin, mga kapatid, sa aklat po ng ikalawang Juan, 2 John verse 9. 2 John verse 9. Basahin po natin. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So mas maganda po, mga kapatid, na talagang manatili tayo. Sapagkat nasa sa atin ng Ama, nasa sa atin din ng ating Panginoon Jesus. Kasama niya tayo lagi. So, mga kapatid, napapaisip pa kayo na gumamit tayo ng instrument? Kasi po, kaya ko po isa na naigawang halimbawa sa kongregasyon po ng Lucena, mga kapatid. Sila po kadadalawang taon lang po nung nakaraang January. Naimbitahan po tayo na dumalo sa kanila pong anniversary o sa kanilang Thanksgiving. Nanghihina po ang bawat Kristiyano doon, mga kapatid, sapagkat sila po baguhan. Galing din po sila sa denomination. Na kung saan gusto po nilang, may nag-aalok po sa kanila ng tulong na para bang sis, hindi yata kayo lumalago. Gusto niyo bang mag-merge tayo para mas maganda? Tsaka na-obserbahan ko, sabi po ng pastor nila, pastor ng denomination, na parang ang boring ng inyong pananambahan. Bakit naman po, Brad? Kasi sis, wala kayong instrument.
Kung gugustuhin nyo kapatid, meron kami ditong gitara at saka meron din kami piano. Pwede natin gamitin. So basic lang. Total, shape notes naman, meron din kayong round doon sa songbook. Pwede natin lagyan. Ay Brad, pwede ba yun? Napaisip po siya. Isipin niyo po mga kapatid, baguhan pa lang po. So maaaring madala ang isang tao, lalo't baguhan. Paano pa po tayo? Meron nga pong iba eh. Meron pong ibang Kristiyano na matagal na, bumalik pa sa dati nilang turo. Marami pong ganyan mga kapatid. Sana naman po sa ating lahat ay hindi po mangyari yan na nandito. Kaya, yan po mga ganyang bagay, kung tayo man po yung manghina, may isip man natin. So, alam po po, ang Lagro Church of Christ, napakatagal na. Matibay po ito mga kapatid. Alam ko po na napakaganda na pundasyon ng iglesia dito. Kaya, kung maaari po, hanggat maaari pa rin, huwag po natin ipasok sa ating isipan na tayo po ay nabuboring sa ating pananambahan. Paano natin gagawin masaya? Umawi tayo ng masaya. Hindi po ba? Sapagkat yan po isang magiging impression ng mga tao sa atin. Paano tayo aawit? Kung aawit tayo ng tayo ay malungkot, malungkot. Kung aawit tayo ng tayo masaya, masaya. Parang ganito yun eh. Parang kumanta ka sa video, okay. Kumanta ka ng mahina, anong score makukuha mo? 50, 60. Pag kumanta ka ng pagkabirit-birit, nakatawa ka pa. Ay, 100. Hindi po ba? Ganyan lang po yan. Minsan po, ganyan din. Example natin. Ang galing mo kumanta sa video, okay pa. Pagdating sa iglesia, wala. Tamimay ka. Dapat, kung nagagamit mo yun, mas damor pa sa ating Panginoon sapagkat nag-aawitan tayo para sa Panginoon at gayon din naman para sa ating lahat para mapatibay natin yung bawat isa. Tama po? Kaya kung isipin natin mga kapatid na boring ang pananambahan, nasa sa atin po yan. Kung gagawin natin mas masaya, lahat tayo magiging masaya, makakapagpalakasan po tayo para dyan. Kaya muli po mga kapatid, isa pong maraming salamat ulit sa pagkakataong ito. Nawa po ay napagpala bawat isa, bigyan po ng paalaala. Kasi po alam ko po ito, alam nyo na, bigay paalaala lang po ito para sa atin upang tayo po mapatibay, paalalahanan kung tayo po nagkakamali, nagkukulang sa ating pag-iisip sa pananampalataya. Kaya muli po, maraming salamat sa Diyos po.